Nung panahon ng pandemic, no, hindi mo alam kung mabubuhay ka pa. Kung tatawid ka pa sa susunod na taon, di ba? Mula 2020, 2021, 2022, akalain mo, umabot tayo ng 2026. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Worthy pa yan umabot? Yes. Amen. Amen. So, sabi nga natin, strong finish. Pag sinabing strong finish, ano yun? Strong. Ha? Malakas. No? Malakas. Alam niyo sa mga pelikula, pag tayo nanonood ng pelikula, parang buhay din natin, ano po? Amen? Meron kasi may mga storya na minsan pag pinanood mo, ang ganda-ganda sa umpisa, tapos pagdating sa huli, pangit. Hello? Ako nanonood ako yung movies na gano'n. Opo. For example, buhay na buhay, yung bida, ang gagaling, tapos pagdating sa huli, nakagawa na hindi maganda. Ano po? Meron naman na pangit ang umpisa, pero pagdating sa huli, ang ganda. Amen? Amen. Meron naman maganda umpisa, hanggang huli, maganda rin. Ang problema, meron pangit ang umpisa, Pangit din. hanggang... Gabi naman. Pangit na yung cast, pangit na yung storya, hindi mo na tinapos yung movie, umalis ka na. Amen? Pero alalahanin natin, lahat ng mga movies, ito ay patungkol sa buhay din ng tao. Ano po? Kaya nga tayo, ang gusto natin is, kung hindi man maganda yung umpisa, at least yung pahuliman lang maging maayos. Amen. Amen? Na umabot tayo sa huli na magiging maayos po tayo lahat. Amen. Alam niyo kung mahilig kayo sa basketball, naganda kasi sa mga sa NBA actually. Mapapanood niyo yung meron minsan mga games na ang galing-galing sa umpisa. Tapos pagdating sa huli, talo. Totoo yan. Amen? Amen. Lalo sa NBA, akala mo mananalo na. Minsan tinatampakan pa. Alam niyo nung 1996, ewan ko siyempre, hindi kayo masyado mahilig sa basketball. Ang naglaro Utah at saka Denver. Ito kasi yung sa NBA, ito yung may pinakamalaking deficit na yung Utah, tinambakan ng Denver ng 36 points. Nakakaintindi kayo ng basketball, yung 36 points, ang hirap na i-recover nun. Ang hirap nung habulin, 36 tambakan ka. O yung time nila Karl Malone. Eh, you know what? Nung natapos yung game, nanalo pa yung Utah. 107 to 103. Nanalo pa sila ng 4 points. Ibig sabihin yung 36 points, hinabol nila para manalo sila in the end. That is what you call a strong finish. Amen? Amen. Kaya nga sa mga games, it's not over till it's over. Sa basketball, it's not over till the buzzer sounds. At ganun din sa buhay ng tao. Amen? Amen. Hindi pa tapos ang lahat. Sabi mo sa tabi mo, galabitin mo, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Amen? Ang naging problema kasi minsan nagiging complacent tayo. Kaya yung game na yun, kaya natalo yung Denver kasi naging complacent sila. Hindi na nila, wala na yan, talo na yan. So pinasok nila yung mga bench warmers nila, pinasok nila yung mga hanggang sa nahabol. Amen? Alam niyo, minsan kailangan natin yung yung bang parang minsan natatalo ka ng konti eh. Para magkaroon ka ng drive na i-push mo yung sarili mo na para manalo. Amen? Amen. Ako kung nasusubaybayan niya si Ayala. Kilala niyo, di ba? Si Noli Ayala. Si Alex Ayala. Nasusubaybay kahapon lang, mga kapatid. Nanalo na naman siya sa singles. No, sa Oakland. Alam niyo yung first set, ang kalaban niya Croatian. Oo, na mahilig sa tennis. Ako hindi masyado mahilig. Kaya na siyempre, natin yun, pambato na. Yung kalaban niya Croatia sa singles, talo siya ng first set. Talo. Anong ginawa niya? Second set, bumawi. And sa third set, bumawi siya. Siya yung nanalo. Ang galing. Amen? Nasama tuloy sa top 16. I don't know kung pakilan na yata si Alex Ayala ngayon sa mga singles. Yung doubles pa lang, nakipaglaban siya, pero may nalabanan niya yung Venus Williams. Kilala niya ba yan? Hindi. Okay lang. Okay lang, hindi. May magaling na tennis player yun. Talaga yun.
Isa na naging yung number 1. Pero ayun na, sa doubles, natalo nila. Anong meron siya? At tinitingnan mo siya lang, anong meron itong batang to? Ang galing. Yung determinasyon na manalo. To finish the race, to finish, a strong finish ang pinag-uusapan ko dito. Para makatapos ka, para magawa mo lahat, you have to be strong. Huwag kang padadaig. Amen? Amen. Huwag tayong patatalo. Sabi mo sa tabi, huwag kang patatalo. Huwag kang patatalo. Huwag kang masyado malungkot. Amen? Eh sa buhay natin, kung babayaan pa natin yung buhay natin. Hindi For po. example, ako, ilang taon na ako? 45. No, 50 plus. Sige na nga, 50 plus. Of course na, kung mga ito yung buhay ko, iniisip ko, sabi ko, naku ako na kalahati ng buhay ko. Tama hindi. Unless bibigyan ako nila 100 plus. I don't know. Pero siyempre, hindi natin alam. Pero of course, kung ito yung buhay ko, nasa 50 plus na ako, kung mabilis ng buhay 60 or 70, sabi ko, konting panahon na lang yun. Amen? Kaya, sabi ko sa sarili, I have to be strong. I have to be strong. Hindi pwedeng ka lang sa umpisa ka lang. Mahirap. Amen? Amen. Talo. No? Natatalo tayo. Kaya parang mahirap kasi pag umpisa maganda tapos sa huli hindi. No? Alam niyo yung nung nandun ako sa bangko, meron akong mga kasama doon na naisama ko rin dito. No, isama ko rin dito. Magkakasama pala kami dito. Siguro hindi yun inabot si Brother Vince, si Brother Menti. Siguro yung mga luma dito, kilala niya. Hindi na, no? Ako na lang pala. Sige ko, sabi ko sarili ko. Well, anyway. Nakakasama ko sa Metro Bank yun. At yung mga kasi yung mga yung nagbabanda din. So, natuto kami tumugtog. Alam niyo, ang tawag ko sa amin sa Metro Bank, mga intro boys. Yes. Kasi gano'n yun ba intro boys? Alam niyo? Oo. Kasi gano'n talaga kami. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil maganda yung kanta namin, kundi puro kami intro. Oh, Intro nga eh. Visit na pins to. Ang galing mo gitara, tapos puro intro lang, tapos pag di natin natutuloy yung kanta. Intro. Nakita lang tayo intro. Kaya tawag sa amin, intro boys. Magaling sa umpisa, hindi na itatapos. Dito kaya sa atin, may mga projects ba tayo? Meron ba tayong mga ginagawa dito na maayos sa umpisa tapos hindi rin natin matatapos? Ha? Madami. Kayo ba pinapangarap niyo po makita yung Carmen? Yung ating sanctuary? Oh, di punta na tayo dun. Amen? Ito ba pinapangarap niyo yung home na maging talagang maging open sa mga, no? Ito ba pinapangarapan natin na yung congregation ng mga madre matuloy ba? Amen! Ba't hindi sa mama? No? Sabi dito, tama ba ako? Ako ba? Sila? Sige po, ayaw eh. Sige. Tik, tak, tik, tik. Ayan. Okay, basa po. It's not how you start it's important, but how you finish. It's not how you start. Yes, it is important how you start. Pero, merong mga runners, may mga nagmamarathon, sa umpisa pacing ang tinatawag nila. Sa amin, meron kasi may fun run nung 2 years ago, 3 years ago. Tapos may sumasali sa amin, mga tagalabas. Alam niyo, yung babakan nila sa umpisa. Sabi ko, sino ito mga ito? Sumama sa amin sa fun run sa parish. Hala, nung pagod na kami, kumataw sila yung nanalo. Sabi ko, mga professional pala itong mga ito. Ang tawag nila ito, pacing. Parang sabi, pacing. Facing. Hindi nila minamadali sa umpisa. Pero pagdating sa huli, doon sila sumasabak. Amen? Ayan. Next. Pakibasa. Patience nasama dyan. No, at the end of the matter is better than its kasi patience. Kasi kailangan mo ng pasensya eh. Amen? Amen. Hindi ka makakatagal kapag wala kang pasensya. Dito lang sa community. Ang katabi mo mapagpasensya na. Tanungin mo kalabitin mo nga. Mapagpasensya ka na ba? Amen. Amen daw. Oo. Let's start the year right, sabi nga. No?
Tapos mag-end ka naman, left. Left the group. Sorry ah. Alam niyo, nagkaroon ako ng, naging business ko dati, yung, nagkaroon ako ng gym. Obvious ba? Hindi. Pati ba? Hindi, meron talaga akong gym. Alam niyo yung gym na yun, yung pinakamalakas na buwan, January. Totoo, ang dami nag-i-enroll pag January. Kasi Nagtabaan. Totoo. Christmas. Kahit sa mga gym, kahit sa mga ilongde, kahit saan pumunta kayo, ang dami nag-enroll pag January. Siyempre mga New Year's resolution na hindi naman nagayari. Di ba? Yun eh. Kaya lang, pag patapos na, wala rin nangyayari. Hindi rin, so umpisa lang ba? Amen? So umpisa lang. Importante magtuloy-tuloy. Alam niyo si Mama Mary nung sa Christmas, I found out na sabi nga, hindi ba naglakad sila from Nazareth to Bethlehem, yung bago siya mga anak. Amen? Alam niyo, it was 90 miles. No? Tayo, isang sister miles lang, di ba? Ito, 90 miles, ang dami nila. No? Pag-isipin yung 90 miles yung nilakad nila, o yung tinabi nila from Nazareth to Bethlehem. Mind you, si Mama Mary buntis. Malaki yung tiyan. No? Nakasakay sa donkey. Tapos yung mga daan, lubak-lubak. Amen? Just imagine, ang 90 miles is, for information, is 145 kilometers. So, ibig sabihin, tama ba? Basta ba lang ako pumunta? 120. So, ibig sabihin, from here to Balanga, 124. So, lagpas pa dun. Ganun kalayo yung tinagal nila. Subukan mo kayang dalawang maglakad mo. Tingnan natin. No? Amen? Ganun kalayo yung tinagal nila. Kaya alam niyo, sabi ko, kung sila Mama Mary at si Joseph sumuko, hindi sila nakarating ng Bethlehem. Baka kung saan na lang nila sinilang sa Jesus, diyan ka na lang, mahirap naman yun. Si Mama Mary, from start to finish, she was so strong. Napaka-strong. Amen? Siya yung talagang model na talagang sabi ko, grabe, until the end na talaga na nakita niya si Jesus, ang kanyang anak, nakabayubay sa krus. She was very strong. No? Siyempre, nandun yung sakit, nandun yung ano. But then again, she started strong, and she finished strong. So sana ganun din tayo. Palapakan natin si Lord. Okay, I will take you to this, the parable of the talents, to this, basahin mo natin. Again, the kingdom of heaven will be like a man going on a journey, whose servants started his property to them. So take note, ito pong mga initras sa kanila ay property. Tao, no master, sabihin natin. To one, he gave 5 talents. Alam mo naman na ito, di ba? Opo. To another, 2 talents. To a third, 1 talent. To each according to his ability. Then he set forth on his journey. Iniwan niya. Received the 5 talents, promptly went to invest them, and gained ilan? 5 more. So meron siyang 5 talents, nagdagdagan pa ng 5. In the same manner, the servant who had received the 2 talents gained 2 more. Tama? Yes. Next. But the servant who had received the 1 talent went off and dug a hole in the ground and hid his master's money. After a long period of time, the master of those servants returned to his depositing and settled accounts with them. The one who had received the 5 talents came forward bringing additional 5. Master, he said, you gave me 5 talents. Behold, I have gained 5 more. Tuwan-tuwa siya. His master said to him, well done, good and faithful servant. Since you have been faithful in small matters, I will give you much greater responsibilities. Dinagdagan, come and share your master's joy. Next. The one who had received the 2 talents also came forward and said, Master, you gave me 2 talents. Behold, I have gained 2 more. So ilan na yan? 4. Wow, very good, class. His master said to him, well done, good and faithful servant. Since you have been faithful in small matters, I will give you much greater responsibilities.
come and share your master's joy. Ito na. Then the one who had received the one talent came forward and said, Master, I knew that you were a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you did not scatter seed. Therefore, out of fear, I went off and hid your talent in the ground. Saan yung tinago? Sa ground. Saan ground? Ground floor o upper ground? Lupa. Sa lupa. Behold, I gave it back to you. His master replied, You wicked and lazy. Pasabi lazy. Lazy. Pasabi lazy. Lazy. You wicked and lazy servant. So you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered. Then you should have deposited my bank. Saan? Sa security bank with the bankers. Diba? And on my return, I would have gotten back my money with interest. So yung araw pala, ini-encourage na talaga magbangko. Amen? Therefore, take the talent from him and give it to the one with the 10 talents. Ano nangyari ito sa may 10? Nagdagdagan siya, 11 sa kanya. 11. For everyone who has more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he does have will be taken away. As for this worthless, pag sabi worthless, servant, cast him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. So itong story po natin, alam naman natin ito, nakalimit naman natin. Alam natin yung master nagbigay ng talents. Ano ba? Okay, para lang malinaw, ano ba yung talents? Sabihin natin ng talents. Sabi kasi, di ba, mahirap kasi, no? Sabi kasi ng mga scholar, 6 months wages daw po yun. Iba naman, 1 year. No? Eh kung isipin mo, kunyari, kung si Sister Lisa, kung sinesweldo ng 200,000 a month, ang maliit, 300,000 a month, times 6, di ang kano yun, 1.8 million. Oh. Then, gawin na lang natin ganito. Ang isang talent na lang, 1 million. Sabihin na natin 1 million. So, ibig sabihin mga kapatid, yung una, ang pangalanan natin, bigyan natin pangalanan. Isa, di ba, 5? Dalawa, isa. Tama po? Si A, B, C. Si A, Alcantara, si B, Bryce, isa si Ko. Gawin na. Gawin na lang natin si 5, si 2, saka si 1. Ayan. Si 5, binigyan ng another, dahil si 5, masipag siya, ginamit niya, binigay sa kanya, ininvest niya, ito ay kumita. Amen? At naging 10. At dahil dyan, natuwa ang kanyang master, binigyan pa siya additional. Yung may dalawa naman, ano nangyari? Ganun din ang ginawa. Nag-produce, nag-doble, kaya naging 4. Yung isa naman, wala, binaon sa lupa. No? Ibinaon sa lupa. Ngayon, ang tanong mo ganito, why did the man bury his talent? Why did the man bury his talent? Naisip niya ba? Sino naman sa ganun? Ba't nga ba niya bineri? Ba't niya nilagay sa ilalim? Siguro ang isang dyan is, dahil sa comparison. Hello? Kasi di ba naalala yung una, pinatawag ng master yung 3. Kunyari pinatawag ko itong 3 to, tapos binigyan ko isa ng 5, isa binigyan ko ng 2, isa binigyan ko ng 1. So nagkakitaan siguro sila. Sabi ng isa, ay bakit mas marami yun? Amen? Amen. Eh kasi minsan ganun ang Diyos no? Kasi sabi, Lord, medyo parang unfair. Bakit mas mayaman yung kapitbahay ko yung salbahe? Eh yung 2 binigyan din, sabi nga, sige, okay lang. Kahit yung 2 lang sa akin. Ang problema yung isa. No? Yung isa, no, medyo parang nainggit siya. Alam mo sa buhay, kapag kinukompare mo na yung sarili mo, medyo doon nagkakaroon ng katamaran eh. Hello? Kapag nakikita mo na iba, hindi mo na nakikita yung sarili mo, yung talento binigay sa iyo ng Diyos, yung mga binibigay sa iyo ng Diyos ng mga... Kasi mahilig tayo tumingin sa malalaki. Ang hindi natin nakakount yung mga small blessings ni God. Amen? Ang hihilig natin na minsan, titingnan natin office mate natin pag na-promote. Mas matagal na ako
ako dito, bakit mas promote pa to? Mas nauna pa sa akin mag-promote. Amen? Yung Amen. parang kino-compare mo lagi iba mo sa sarili, yung sarili mo sa ibang tao. Ako nga minsan kahit pag-drive, ewan ko na-experience yun. Di ba kapag may iniping ka, di kunyari nakalinya ka rito, maraming lanes, tapos makikita mo mas mabilis doon. Sabi ko, ba't mas mabilis doon? Kanina lang, gano'n ginawa ko eh. Tapos lipat ako doon, no? Alam niyo, bumaga, tapos ang bilis lang. Sabi ko, ba't gano'n? Pang-asar to ah. Hindi kasi ako mapakali. Hilig kasi sa mga pag-ganon-ganon. Eh kung nag-stay ka na lang doon. Amen? Amen. No, kasi minsan ganun eh, no? Minsan kahit yung pagbibigay, naisipin mo, ba't ako magbibigay? Ang magbibigay dapat yung may 5 talents. Totoo hindi. Ang dami niya, ako wala na akong sobre. Kino-compare natin mga kapatid. Kino-compare niya siguro yung sarili niya. Nakita niya, 5 yung binigay, isa, 2, isa. Sa akin, isa? Hello? Di ba? Ito yung siguro naging dahilan. Nagkakaroon ng inggit. Pag sabi inggit, Inggit. kalabitin mo yung katabi mo, ingitera ka ba? Says, next. It is because out of fear. Fear. No? Di ba sa Matthew 25, verse 24 to 25, there's the one who had received the 1 talent came forward and said, Master, I knew that you were a hard man. Takot siya doon sa tao, sa master niya. Reaping where you did not sow and gathering where you did not scatter. Therefore, out of fear. Out of fear. Out of fear. Takot siya. Sabi niya, out of fear, I went up and hid your talent in the ground before. Behold, I give it back to you. Tinago niya dahil takot na takot siya dun sa bossing niya at takot na siya na mawala. Amen? Minsan iniisip kasi na tao kapos eh. Nakita na akong kapos. Yung sabi ni Lord, hindi, sobra-sobra ka naman. Tingnan mo yung katawan mo. Hindi. Totoo, di ba? Ibig sabihin, kumpleto tayo, buo tayo, nakakilos tayo maayos. Huwag mo sabihin kapos ka. Amen? Makapting nga tayo dito maayos eh. Iba nga nahihirapan ng kumilos. No? It is out of fear. Huwag tayong matakot. No? Minsan kahit sa mga chapters. Hello? Eh kasi naman yung chapter nila maraming umaaten. Minsan ganun yun. No? Eh kami konti lang, kami lang ganito. Eh kasi bata pa tong chapter. Eh kasi ganito, ganyan. Okay lang. Pero darating, lahat naman yung galing doon. Ano po? Totoo hindi. Nagsimula lahat sa maliit. Kayo ba dito, pinanganak, ganyan na kayo kalaki? Malamang, wasak yung nanay niyo, ganyan kayo. Amen? Ano ibig sabihin, no? Yung inspirasyon ng nasa chapters, patutularan natin, no? Si Jesus nakita nila, lalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Jesus, take courage, it is I. Do not be afraid. Hindi matakot. Yung first reading din kanina ang ganda. Ewan ko nabasa niyo. Sabi doon sa first reading, there is no fear in love. So, gusto ko yung binabasa ko kanina yung first reading. Sabi ko, there is no fear in love. So, kailangan ma-in love kayo. But perfect love drives out fear. Drives out fear. Isang tanong mga kapatid, let us reflect on this. Bakit ka nandito sa community? Bakit ka nagpapatuloy? Is it because out of fear or is it because out of love? Out of love. Correct. So, di ba minsan kapag binigyan ka ng assignment, magalit eh. Baka pag hindi ko nagawa, pagalitan ako. Is it out of love? I don't know. Minsan, di ba, pag nandito ka, dahil natatakot ka na mamaya, yung pamilya mo magkaroon ng hindi maganda, magkasakit ka. Di ba gano'n tayo minsan? Totoo hindi. Minsan nga, binabargain natin eh. Lord, natin ako na ano, pero sana yung ganito, ganyan ha, huwag yung magkakasakit ha. Magiging maayos kami ha. Well, hindi naman siguro masama. Kaya lang, tingnan natin, lahat ng pagsunod natin dito, is it out of fear, dahil sa takot, o ito'y dahil sa pag-ibig? Ako ba'y susunod? Ako ba'y gagawin ko yung mga binibigay sa akin? Ito ba sa ministry, magpapakasipag ako dahil natatakot lang ako o gusto ko talaga? Amen?
Baka mapagalitan lang ako ng mga elders, baka pagalitan ako ni brother, baka pagalitan ako ng mga ano. I don't know. Pero sana it's out of love. It is out of love. Pero baka natin si Lord. And of course, bakit niya? Pag sabi neglect, Neglect. laziness. Tamad. Pag sabi sa katabi, Tamad. wala pa ako sinasabi, no? Tinatamad! Tinatamad! Ang hirap nun. Hindi makakatapos. Walang strong finish dun pag tinamad ka na. Look at this. Two things. Ang inilibing at saka yung ibinaon or itinanim, pareho, tama? Mm. Pareho ng process. Opo. Inilibing tsaka itinanim. Pareho ng process. Dahil sa, pag may inilibing ka, magbuhukay ka. At ilalagay mo sa ilalim yung kung ano man yun. Ililibing mo. Pag nagtanim ka naman, magbuhukay ka rin. Pero, yung buto naman ang ilalagay mo. Pero yung outcome nila, magkaiba. Pareho ng process, pero magkaiba. Ang inilibing, walang buhay yun. Kaya nga nilibing eh. Naranasan nyo na ba inilibing kayo? Siyempre hindi ba? Pero naranasan nyo ng magtanim, di ba? So, dito siguro mali yung ginawa ng tao ni Uno. No, kasi nilibing niya. Yung pera, hindi naman nililibing yung pera eh. Hindi naman nililibing. No? Si Lord may mga bagay na binibigay sa atin sa bawat isa, no? Pero minsan, mali yung paggamit natin. Mali yung paggamit. Halimbawa, di ba? Lord, bigyan niyo ako ng magandang negosyo. Di ba? Gano'n, di ba? Minsan nagdadasal, magandang negosyo, Lord. Tapos, eto na si Lord. Sinagot yung panalangin mo. Ang ginawa ni Lord, binigyan ka ng 3,000. Sabi mo ngayon, Lord, ano ba? 3,000? Ano man negosyo magagawa ko dito? Di ba? Yung palang gusto ni Lord, dahil sa 3,000 na yun, mag-aaral ka ngayon. I-enroll ka ng baking. Di ba? Tapos gagawa ka ng tinapay. Tapos magiging, ano yun, our daily bread. Di ba? Minsan hindi mo alam yung binibigay ni Lord. Hindi naman ibibigay sa'yo. Sige, ito, gusto mo na negosyo, bibigyan kita ng 2 million na, bibigyan ka ng 3 million. Hindi. Bibigyan ka na ni Lord ng kung paano ko magsimula. Like kung may wisdom ka, itong 3,000 ang ni Lord. Salamat Lord, pwede na ako makapag-enroll. Di ba? Whereas yung isa sa CCP, ano ba naman, mangyayari sa akin ko, konti-konti na lang. Amen? Amen. Ito tandaan nyo sabihin ko. Minsan hindi yung need mo ang ibibigay ni Lord. Ang ibibigay niya yung seed. Hindi yung need, yung seed. Para itanim mo siya. Palaguin, yes, tama. Sabi, ang tapat sa maliit ay pinagkakatiwalaan ng Diyos ng higit. Ang tapat sa maliit ay pinagkakatiwalaan ng Diyos ng higit. No? So, tigilan natin, kahit na wala tayo, kung ano yung meron pa ngayon, yung gamitin natin. I am 100% sure may binibigay ang Panginoon sa bawat isa. Amen. Pwede ito kayamanan, pwede talento, anything. Huwag natin tingnan yung ibang tao. Kung ano yung binigay sa atin, doon tayo gagamitin ng Diyos. Amen? Tandaan natin ang binibigay ng Panginoon, tatlong bagay. We can use it. Ang regalo ng Diyos, we can use it. We can abuse it. At ang malala, we can lose it. Ang binibigay ng Panginoon sa atin, we can use, magagamit mo siya, kaya lang pwede mo siyang abusuhin. At sadly, pwede din itong mawala, to lose it. No? Kaya minsan, no? Kaya nga minsan, sabi ko siguro yung mga demonyo, nagre-reklamo na rin sa atin. Sabihin mo, Lord, ba't ako nagkaroon ng sakit? Ang hirap naman ito, sakit na ito. Yung pala, sigarilyo ka ng sigarilyo, inom ka na ng inom. Tapos ngayon sasabihin mo, dahil ito ay galing sa demonyo. Sabi siguro, demonyo, sira ulo ka pala. Ako na lang lagi sinisisi mo.
Pinabayaan mo yung sarili mo, inabuso mo yung sarili mo. Sabi ng demonyo, ako na lang na ako. Amen? Sabi ng Panginoon, we will give an account to Him. Di ba? We will give an account to Him who sees everything we do. Lahat, si Lord yung pinakamagaling na accountant. Sino mga accountant dito? Yes. Tatalunin tayo ni Lord. No? Siya yung pinakamagaling na. Well, lahat yan ay isisingil sa atin ng Panginoon pagdating ng oras. Pero napakan natin si Lord. Okay, let's move. How can I finish strong? Be focused. Pagsabi, be focused. Be focused. Yan, be focused. 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus. Fixing The our pioneer eyes. and perfecter of faith. So gusto ko yung word na yun. Perfecter. Perfecter of faith. No? Of faith. The pioneer, nagpasing our eyes on Jesus. No? So, yun ang yun. Be focused. I-focus natin sarili po natin sa ating mga priorities. Ano makabaliktaran ng focus? Distraction. Yan yung sumisira. No? So, kailangan, alam niyo ba nagte-travel ka? Di ba kapag may excess baggage ka, ano mangyayari? Bayad ka ng sobra. So, kailangan pa nag-travel ka, travel light. Pagsabi travel light. Travel light. Ibig sabihin, mag-travel ka ng may ilaw. Yes. No, masyadong ano. Alam mo yung minsan yung, kahit sa grocery na napansin ko, yung alam mo yung, pag may nag-grocery na, tapos bit-bit ko niya na, di ba? Palabas ka na. Sa unang, kaya mo eh. Totoo hindi. Pero habang naglalakad ka na, pagpunta ka na kunyari sa bahay mo, parang bigat na dito. Ganun din siguro sa buhay ng tao. Minsan sabihin natin, okay na Lord. Hindi ka nag-aalis, hindi ka nagde-declutter sa buhay. Akala mo magiging maayos. Hindi, pag tagal-tagal magiging, parang may dala ka ng mga basura sa buhay. No? Parang may mga basura sa buhay. Kaya ayusin natin. No? Si Lord, special tayo kay Lord. Ito hindi. Amen. No? Huwag natin gawin basura yung buhay natin dahil marami tayong mga bit-bit. Amen? Alala ko tuloy nung nagkaroon po ako ng salamat sa Diyos dahil nakarating ako ng Japan kasama yung anak ko. So alam niyo yung may nagawa ko doon na hindi ko nagagawa dito. Nandun ako sa Osaka. Nilalakad ako doon. Naka-shorts lang ako tsaka ano. So alam niyo, nakita ko yung mga stalls, yung mga shops. Doon ko nakita yung mga mahalin. Nakita ko ng Rolex na store. Alam niyo, dito hindi ako nakakapasok sa ganun. Kasi pag pumasok ka, titingnan ko ng mga tindera, parang may pambayad ka ba? Wala, no? Di ba? Ganun, di ba? Eh, pagdating ko doon, sabi ko, sinipat ko yung mga pumapasok. Sabi ko, okay lang, ha? Parang katulad ko lang. So, lakas loob ako, pasok ako talaga. Kasi nag-isip ako, bakit ang mahal nito mga Rolex? Meron sila, mga oyster, kung ano-ano yan. Amen, yung mga ginto-ginto. So, naging curious ako, tinignan ko talaga. Di ba kapag mamipili ka, kung ano na tinitingnan mo? Yung tsura, siyempre, maganda. Tapos titignan mo ngayon yung presyo. Maganda. Eh, nung nakita ko siya, sabi ko, pangit naman ito. Kasi wala akong pambili. Wala akong pambili. Amen? Ano ibig sabihin nito, kapatid? Alam mo, kahit makaawa ka doon sa tindera, alam niyo, pera ko lang ganito lang, 5,000 yen, baka pwede mo ibigay sa akin. Bibigay kaya sa akin? Hindi! Kaya hindi, kahit siguro, pag napakamatay ako, hindi mabibigay sa akin. Hindi ibibigay sa iyo nun. No? Ano ibig sabihin, kapatid? Na-realize ko, sabi ko, kasi yung mga bagay na yun, meron talaga siyang market. Eh, nagkataon lang, hindi pa siguro sa akin, baka in the future. Meron talaga siyang market eh, hindi siya ibababa para lang doon sa mga, para maging cheap siya. Hello? Hindi. Meron talaga siyang market na talagang makakabili nun, yung para doon sa mga tao yun. No? Eh, hindi ko naman sinasabi, ano ibig sabihin dito mga kapatid? Yung isang araw, ay anak ko, merong hawak na ano, kung alam yung Jellycat. Jellycat siya galing sa London na parang stuffed to, yung liit. Sabi ko, anak, saan galing yan? Ito binigay doon na ano. Sabi ko, magkano yan? Mga 5,000. Gusto rin ba ito? Sabi ko, ano to? 5,000, Jellycat. So, sinerch ko siya sa Google lang to. Sabi ko, bakit ang mahal ito? Yung parang talagang collector's item siya, yung maganda yung pagkagawa niya, talagang, sabi ko, may katwiran. Amen?
sinabi to? Kapatid, yung quality ng buhay natin, yung quality ng chapter, yung quality ng mga ginagawa, binibigay sa atin ni Lord, huwag natin gawin cheap. Hello? Huwag natin gawin cheap. Huwag natin gawin cheap yung Jacobs. Huwag natin gawin cheap yung Holy Mass. Huwag natin gawin cheap yung buti nga sa amin, yung panagbibisa. Dati kasi ngayon napansin ko lang nung Christmas, kapag nag-bisimba ka na naka-spaghetti spaghetti, tuloy naka-sleeveless, ginagamitan na sa amin ngayon. Tapos, nung una hindi sinisita yung naka-shorts, ngayon sinisita na, tonto ako. Sabi ko, buti na lang, ganito na ngayon. Amen? Kasi huwag natin gawin cheap. Yung paglilingkod mo mga kapatid, huwag natin gawin cheap. Huwag yung, sorry minsan kasi, di ba? Sana maging mortal sin na sa atin to. Yung salita, pwede na yan. Hello? Simula ngayon, mortal sin na sa atin yun. Pag sinabi mo, pwede na yan, lalong-lalo sa paglilingkod, well, pwede na yan. Okay na yan. Tama na yan. Ano ayusin natin, ano? Yung talaga magkaroon siya ng quality. Makapagpunta ka sa chapter, Believers Fellowship, nag-MTM ka, bless ka rin yung mga tao. Nung Christmas, nalungkot ako doon sa simbang gabi sa amin. Yung actually, matagal na ako nalulungkot sa parish namin. Kaya minsan nag-aano na ako eh. So, totoo,